Channel. Kabanata 521 hanggang 530. Sinadya ba ito? 0521. Nang marinig ito ni Gonzales, agad siyang naging inspiring, imposible ito. Kung mayroon pa siyang cultivation base, bakit kailangan niyang magtiyaga 2 araw na ang nakakaraan, lahat ng mga nasasakupan niya ay sugatan, at hindi pa rin siya nangangahas na hawakan ang aking kamay. Ano pa? Hindi siya nag-react sa pagpaslang ilang araw na ang nakalipas, at ang pagganap nina Asmodeus at Azazel ay tila hindi nagpapanggap. Natarante rin si Helena, Captain, I think it's just to prevent in case, I still have to guard against it, but I don't know if the head of the regiment is willing to. Oh, anong paraan? Kinaikit ni Gonzales ang kanyang mga mata. Bulong ni Helena, ayon sa aming ulat ng scout, nagpakasal si Lucifer sa isang asawa sa Chicago, at ang asawang ito ay nasa Paris at siya ang chairman ng isang multinational na kumpanya. Mukhang napakahalaga ng babaeng ito kay Lucifer, at wala iyon. Shuwei, basta kontrolin natin ang babaeng iyon. Shut up! Gonzales scolded, sino sa tingin mo ako? Sa pamamagitan ng pagkidnap sa isang babae para i-blackmail. Kalaban. Pinaliit niya ang kanyang katawan, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, I'm sorry. Commander, naisip ko lang, kung sinadya ni Lucifer na magplano laban sa iyo. Saglit na nag-isip si Gonzales, kumikislap ang kanyang mga mata, at natagalan bago niya sinabi, ako kahit na ayaw kong gumamit ng anumang paraan ng pagkidnap at pagbabanta, ngunit. Kung sadyang pauiran ako ni Lucifer, kung gayon hindi ako makakaupo. Kung talagang mawawalan siya ng cultivation, ayos lang. Kung talagang sinadya niya itong itago, hindi rin ako vegetarian. Inilibot ni Helena ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama, ulo, naiintindihan ko. Gagawin ko na. Well, matigas na sabi ni Gonzales. Ngayon, dapat akong umupo sa upuan ng isang maalamat na powerhouse, at ang aming Metal Frenzy ay opisyal ding lilipat patungo sa isang S-class na organisasyon, at walang puwang. Para sa kabiguan. Ang pangunahing lugar ng kumperensya ay puno na ng mga tao ang mga kinatawan ng mga underground world organization mula sa iba't ibang panig ng mundo at mga malalakas na lalaki mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagtipon din dito. Ang venue ay orihinal na isang indoor football field na maaaring upuan ng humigit kumulang 30,000 manunood, ngunit ngayon ang gitna ng venue ay ginawang conference center na may 3 hugising-sing na upuan, bawat isa ay may nameplate sa harap nito. Ang mga maaaring maupo sa 3 pinakagitnang bilog ay pawang mahahalagang miyembro at kalahok ng SciTech Conference. Ang bahagi nito ay para sa mga kinatawan mula sa mga bansa sa buong mundo, at ang iba pang bahagi ay para sa mga kinatawan ng mga organisasyong higit sa antas ng B, gayon din sa ilang kilalang powerhouse. Para naman sa ibang organisasyon at individual na mababa sa grade B, maaari lamang silang umupo sa outer auditorium para lang makisali sa kasiyahan. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ng atensyon ng lahat ay nasa gitna ng venue. Sa loob ng 3 malalaking upuan ng singsing, mayroong isang entablado na higit sa 1 metro ang taas. Ang yugtong ito ay gawa sa isang napakalakas na frame ng bakal, na natatakpan ng makapal na bakal na mga plato, at ang mga bakal na plato ay natatakpan ng mga bato para sa texture, na napakatibay. Sa entablado, mayroong 10 gold-plated at diamond-encrusted leather seat, na kahangahangang upuan para sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse na gaganapin sa Legend Summit. Ang 10 upuan ay malawak na puwang at bumubuo ng isang maliit na bilog. Bukod sa mababang mesa ng mahogany, kung saan naglalaman ng mga katanji tanging pastry at inumin tulad ng tsaa at kape, sa tabi ng bawat upuan, ang pinakamahalagang bagay ay bilangin ang mga ito sa harap ng mga upuan, mayroong iba't ibang mga alpombra na may natatanging mga estilo. Bilang karagdagan sa iba't ibang kulay, ang mga carpet na ito ay may iba't ibang mga pamagat na nakasulat sa mga ito, na siyang mga pangalan ng mga maalamat na powerhouse na ito na naghihintay na maupo. Ang malaking carpet ay puno ng mga pangalan ng mga maalamat na powerhouse, na malinaw na makikita ng lahat ng mga kalahok. Tulad ng para sa malaking screen na nakasabit sa itaas ng entablado na nakaharap sa 4 na direksyon, maaari nitong i-broadcast ang partikular na sitwasyon sa entablado, na nagpapahintulot sa mga tao sa bawat sulok na makita ang real-time na sitwasyon ng mga powerhouse na ito. Para sa underground world, ang SATE Rating Conference ay parang Olympics, World Cup, at ang mga maalamat na powerhouse ay ang pinakamalaking bituin. Ang mga taong pumupunta rito para makita ang kanilang mga idolo ay nasa lahat ng dako. Oo. Siyempre, ang tunay na kahalagahan ng kumperensya ay mas kritikal kaysa sa mga kaganapang pang-sports, dahil ang iba't ibang mga hakbang dito ay direktang nauugnay sa pampublikong seguridad at katatagan sa buong mundo, at ito ay direktang nauugnay sa ilang mga lokal na lugar, kung sumiklab ang digmaan, at iba pa. Habang parami ng parami ang pumapasok sa venue, inaabangan ng lahat ang SciTech Conference na ito. 10,000 mata ang nagtagpo sa entablado sa gitna ng venue. Kung ikukumpara sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa at malalaking organisasyon, kapag ang 10 Legends ay papasok sa venue ay ang pinakaaalagaan ng ordinaryong underground world personnel. Kasabay nito, sa VIP channel ng venue.
Sinunod ni Yefan ang mga hakbang sa liham ng imbitasyon at ibinigay ang kotse sa service staff. Pagkatapos, pagpasok pa lang niya sa aisle, nakita niya si Director Hewitt, na nakilala niya kahapon, at magalang na naghihintay. Mahal na hari ng impyerno, salamat sa paglalaan ng oras upang lumahok sa maalamat na summit na ito. Ang kumperensya ay opisyal na magbubukas sa loob ng halos 1 oras. Mangyaring pumunta sa VIP lounge at maghintay ng ilang sandali, at may magpaliwanag sa iyo sa proseso ng pagpupulong ngayong araw, ngumiti si Hewitt. Tumango si Yefan at casual na nagsabi, ako ba ay mag-isa sa lounge? Paumanhin, dahil mayroon lamang 5 VIP lounge sa panloob na arena na ito, kaya ikaw ay nakaayos sa isa pang maalamat na powerhouse, ngunit kung hindi mo matatanggap at i-reschedule namin ito para sa iyo kaagad, sabi ni Hewitt. Okay lang, ayos lang, ang daming bagay, busy ka, mauna na ako. Walang pakialam si Yefan, basta hindi si Sylvia, wala siyang pakialam sa iba. Salamat sa iyong pagpaparaya, pakiusap. Tumango si Hewitt. Hindi nagtagal at dinala si Yefan sa isang espesyal na VIP room, at sa pagpasok niya, nakaamoy siya ng masarap na amoy ng insenso. Sa isang mesa sa silid, isang lalaki na may bun sa kanyang ulo at isang kulay abo at puting balabal, dahan-daang nayuyugyug ang isang balahibo na pamaypay sa isang kamay at may hawak na isang sinaunang scroll ng libro sa kabilang banda, ay humihigop ng tsaa at nagbabasa ng isang libro ng maluwag. Ang mukha ng lalaking ito ay parang korona ng jade, ang kanyang mga labi ay mabilog, ang kanyang kutis ay kaaya-aya, ang kanyang mga kilay ay nasa kanyang mga templo, at ang kanyang hitsura ay napakagwapo, at siya ay nasa 30 pa lamang. Sa harap niya, may isang tansong incenso burner, mula sa kung saan kulot incenso wafted out. Nang makita ang lalaking ito, bahagyang natigilan si Yefan, nagtataka kung bakit niya nakilala muli ang lalaking ito. Ngunit mabilis na bumalik sa normal si Yefan, huminga ng kasiyahan, at sinabing, Baiji, Duhuo, Gansong, Sana, Gaoben, Gao Liangjiang. At blindly, bahagyang umangat ang ulo ng lalaking nagbabasa ng libro. Ngumiti siya, at Forsythia. Ah, tama. Forsythia yan, lumapit si Yefan Shishiren, lumapit sa lalaki, kumuha ng tasa ng Yanwu Maojian tea na tinimpla niya, humigop, masarap na tsaa, masarap na insenso. Hindi madaling magustuhan ito ni Kuya Ye. Hindi alintana ng lalaki ang lasing ni Yefan, at ngumiti. Sabi ni Yefan na may kalahating ngiti, Zug Tianming, naalala ko noong huling beses tayong nagsagawa ng SATE conference, kasama mo ako sa halftime room. Bakit this time, nasa VIP room pa ako kasama mo? Sabihin mo sa akin ng totoo, ikaw ba? Sinadya ba nila ito? Kabanata 0522 kailangang ipatupad. 0522. Karamihan sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Zug Tianming ay mag-iisip na ang pinuno ng Guigo, isa sa 3 pangunahing S-rank na organisasyon sa mundo, Guigo Tianxi, ay dapat na isang puting buhok, walang kamatayang matanda. Ngunit sa katunayan, ang maalamat na powerhouse na ito na namamahala sa pinakamakapangyarihang organisasyon ng katalinuhan sa mundo ay isang bata, gwapo at magiliw na scholar. Pagsisindi ng insenso, pagbabasa ng libro, pag-inom ng tsaa, napakasimple ng buhay ni Zug Tianming. Kung ikukumpara sa hindi mailarawang komplikadong network ng intelligence ng Tianyan, ang kanyang buhay ay sadyang boring. Nang marinig ang mga salita ni Yefan, isinara ni Zug Tianming ang libro at sinabing, kung sinabi ko, nagkataon na nasa iisang lounge ako kasama si Brother Ye, maniniwala ba si Brother Ye? Hindi ako naniniwala, sabi ni Yefan. Ikinalat ni Zug Tianming ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil hindi ako pinaniniwalaan ni Brother Ye, ano ang pagkakaiba kung sasabihin ko ang totoo? Nalungkot si Yefan sa sofa sa tabi niya, at sinabing, ikaw naman, kahit walang Guigo Puller. Hindi ka ba naging Ghost Valley Celestial Master sa loob ng maraming taon? Ang wrench na iyon ay sa aking asawa, at itatago ko ito para sa kanya. Kung hihilingin mo sa akin na kunin ito, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ngumiti si Zug Tianming, para akong straight to the point na lalaki tulad ni Brother Ye, na hindi kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Gusto mong mag-imbestiga, hindi mo ba alam na may hawak akong wrench sa ilang minuto? Kailangan ko bang magpanggap na sinasadya? Sabi ni Yefan. Tumango si Zug Tianming, Brother Ye, sa totoo lang, wala akong masyadong galit sa asawa mo, Misu, kung hindi ay malalaman mo na kung iisipin ko, hindi na siya buhay ngayon. Ngunit ito ay tungkol sa atin. Isang malaking sekreto ng Ghost Valley, bagamat hindi ko ito kailangan para patunayan ang aking katayuan, ngunit para sa amin ng Ghost Valley, ang daliring ito ay napakakahulugan. Tumawa si Yefan, kung gayon, hayaan mo ang daliri na ito, sa akin maglagay ng mas maraming oras dito, tatalakayin ko ito sa aking asawa sa loob ng ilang taon, at kung pumayag siya, ibabalik ko ito sa iyo. Kinaikit ni Zug Tianming ang kanyang mga mata at sinabing, kung bibigyan ako ni Brother Ye ng wrench ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang napakahalagang impormasyon. Natigilan si Yefan, anong katalinuhan?
Ang impormasyon ay katalinuhan, ang masasabi ko lang, kung alam ni Brother Ye na huli na ang lahat, maaaring pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sinabi ni Zhuge Tianming, iniunat ang kanyang kamay, at sinabing, bigyan mo ako ng daliri, sasabihin ko sa iyo ang impormasyon, dapat mong malaman na ako, si Zhuge Tianming, ay hindi kailanman nagsisinungaling. Nalito si Ye Fan, alam din niya na hindi dapat magsinungaling si Zhuge Tianming sa kanya, ngunit naramdaman niyang hindi nararapat na ibigay lamang ang kanyang wrench. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, umiling pa rin si Ye Fan, wrench your fingers, or you come and agaw it, I will not give it to you. Nang hihinayang sinabi ni Zhuge Tianming, syempre hindi ko ito mananakawan. Masyadong mataas ang presyo ng pagnanakaw nito kay Brother Ye. Pero Kuya Ye, ayaw mo talagang malaman, ano ang impormasyong sinasabi ko. Masyadong maraming sekreto sa mundong ito. Napakaraming bagay na maaari kong pagsisihan habang buhay. Kahit nasabihin mo sa akin ang isang bagay ngayon, para hindi ako magsisi kahit minsan, sa susunod, hindi mo na masabi sa akin. So, sooner or later, I will meet the thing that I regret, why should I give you the finger just for this one time? Anyway, haharin dyan ng mga sundalo ang tubig at takpan, kung wala man lang akong kakayahan na kontrolin ang sarili kong kapalaran, bakit pa ako nabubuhay? Mahinahong sabi ni Ye Fan. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Zhuge Tianming, pagkatapos ay tumango, dahil sinabi iyon ni Brother Ye, maaari mong hawakan ang wrench na ito sa ngayon. Ngunit, hanggang sa makuha ko ang wrench, ang ating Heavenly Eye ay hindi lilingon sa Inferno faction. Kahit sino, magbigay ng anumang impormasyon. Okay, maaari kang maging maramo, malaking bagay para sa akin na bumuo ng sarili kong intelligence network, Ye Fan pouted. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng lounge. Pumasok ka, sabi ni Ye Fan. Pagkabukas ng pinto, pumasok ang isang gwapong lalaking Asyano na nakaitim na suit at nakaitim na salamin. Iginagalang nagwigo Tianxi at Hail King, ang pangalan ko ay Han Shu. Ako ang sekretarya ng Set Council. Inutusan ako ng konseho na ipaalam sa dalawa ang susunod na pagpupulong. Nagtaka si Ye Fan, ano ang proseso? Hindi ba may meeting ka lang? Ngumiti si Han Shu, kamahalan, dahil sa Legendary Summit ngayong taon, lahat ng 10 maalamat na powerhouse na hinihintay mo ay naruroon, at ikaw ay puno ng kaluwalhatian. Sa makatuwid, nagayos kami para sa promosyon pag-aayos ng sesyon ng paggawad. Sa nakalipas na 5 taon, 13 organisasyon ang na-promote mula C-level hanggang B-level, at mayroon ding 3 organisasyon na na-promote mula B-level hanggang A-level. Umaasa kaming anyayahan ang lahat ng maalamat na powerhouse na magsilbi bilang mga panauhin ng parangal para sa mga organisasyong ito. Paggawad. Lalo na ikaw, Your Excellency Lucifer, napaka-espesyal mo, umaasa kaming imbitahan ka na magbigay ng mga parangal sa 3 organisasyon na na-upgrade sa A-level. Natigilan sandali si Ye Fan, at pagkatapos ay tinanong si Sed, ang 3 organisasyong binanggit mo na na-promote sa A-level, hindi ba dapat sila ay Bahamut, Buffalo at Sea Demon? Oo, ito ang 3 organisasyon na inutusan ng mga nasasakupan mo noon. Ang 3 organisasyon ay na-promote lahat sa A-level sa loob ng nakaraang 5 taon. Bagamat na ipasa na ang rating, ang opisyal na pagpapalabas ng sertipiko ng A-level na organisasyon ay gaganapin sa komperensyang ito. Bilang tagapagtatag ng 3 organisasyong ito, bigyan sila, natatakot ako na mas angkop na mag-issue ng sertipiko mula sa isang A-level na organisasyon. May pagpipitagan din si Han Shu sa kanyang mga mata. Natigilan din si Ye Fan. Hindi niya inaasahan ang ganoong kaluwalhatian na kaayusan ng kaganapan. Sa katunayan, nilikha niya ang mersenaryong grupong Bahamut at ang killer group na Buffo upang pagsamahin ang mga underworld warriors na lumapit sa kanya. Patayin. Tulad ng para sa pirata na organisasyon na si Demon, ito ay nilikha ng Leviathan kasama ng ibang mga tao, ngunit wala itong kinalaman sa kanya. Pangunahing si Mammon ang tumulong at nakakuha ng maraming armas na nagbigay daan sa si Demon na mabilis na umunlad. Kaya lang hindi talaga lumahok si Ye Fan sa masyadong maraming pamamahala, at nang magretiro siya, ipinasa siya sa mga sumusunod na kapatid. Nang akala niya na ang kanyang 3 kapatid na lalaki ay aakyat sa entablado ngayon upang tanggapin ang parangal at maging ang tanging 3 lider ng organisasyon na na-promote sa mga A-level na organisasyon sa nakalipas na 5 taon, ipinagmamalaki sila ni Ye Fan. Brother Ye, congratulations, you Inferno 12 great demons are well-deserved, they have earned enough face for you. Halatang alam ito ni Zhuge Tianxian sa mahabang panahon, at sinabing may kalmadong ngiti. Natawa si Ye Fan, madaling kausap, napakagaling ng mga kapatid, hindi ko sila natulungan, kaya kailangan ko silang bigyan ng mga parangal para makasama sa kasiyahan, haha. Nakinig si Han Shu at ngumiti, iyong kamahalan Lucifer, ikaw ay parehong Tianxi at Tianxi ay mula sa bansang Xia. Bilang isang tao mula sa bansang Xia, lubos kong ipinagmamalaki na ang bansang Xia ay may 2 maalamat na powerhouse na tulad mo. Kung walang opinyon kayong dalawa, ipapatupad ko ang award ceremony.
Ikanaway ni Ye Fanhee ang kanyang kamay, at anuman ang ibig sabihin ni Zhuge Tianming sa kanya, sumigaw siya, dapat itong ipatupad. Dapat itong ipatupad. Walang magawang ngumiti si Zhuge Tianming, at bahagyang nanginginig ang feather fan, nang sumang-ayon siya. Kabanata 0523 lumahok sa isang pulong. 0523. Sa sandaling umalis si Han Shu, malalim na sinabi ni Zhuge Tianming, Brother Ye, wala ka talagang planong kunin ang Bahamut at Buffalo at lahat ng demonyo sa dagat sa ilalim ng iyong kontrol. Nagtanong pabalik si Ye Fan, bakit? Para bawiin ito. Ang mga kapatid ko ay gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, at karapat-dapat sila rito. At saka, kung talagang kailangan ko ang kanilang tulong, hindi sila tatalikod. Kahit na kaibigan mo sila ng buhay at kamatayan, imposibleng sundan ka anumang oras. Iwaksi mo ang impyerno, at ang tatlong matalas na palaso na nagmula sa kanila ay pawang mga bakal na leon. Kung sila ay escort, ang iyong buhay ay magiging mas mabuti. Ito ay magiging mas madali kaysa ngayon. Sabi ni Zhuge Tianming. Napakamot ng buhok si Ye Fan, sabi ko, scholar ka, bakit may something sa mga salita mo? Bakit napakabigat ng buhay ko? Ibig mong sabihin, kailangan kong lumaban sa isang labanan. Kailangan ng tropa para protektahan ako. Bahagyang inalog ni Zhuge Tianming ang feather fan, nagtimpla siyang muli ng isang tasa ng tsaa, kinuha ito at humigop, ayan, hindi ko sasabihin kay Kuya Ye ang tungkol sa katalinuhan. Hoy scholar ka, kung hindi maganda ang mood ko ngayon, ang bastos mo, gusto ko talagang punatan ang libro mo. Malungkot na umiling si Ye Fan, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan ito. Pump lang. Brother Ye, ito ay isang non-smoking room, at nag-order ako ng herbal na insenso, sabi ni Zhuge Tianming na nakakunot ang noo. You care so much. You can order herbs, but I can't order tobacco. Si Ye Fan ay sadyang kinasusuklaman ng taong ito. Walang magawang umiling si Zhuge Tianming, sabi ni Master, kung siya ay matuwid, hindi siya sumusunod sa mga utos. Kung hindi siya matuwid, kahit na hindi siya inutusan. Scholar mo, maasim ka, anong ibig mong sabihin? Manager ako. Anong mali? Nagtaas ng kilay si Ye Fan. Naka-cross-legged si Zhuge Tianming sa sofa, at tila napapikit at nagmumuni-muni, napabuntong hininga na lang ako, buti na lang at nadisband na ang inferno, kung hindi, sa pagmamasid sa gawin ni Brother Ye, mas marami pang sakuna sa mundong ito. Napabuga ng usok si Ye Fan, hindi ito pareho, pumutok ka lang sa upuan mo, manunood ako ng TV ko. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Ye Fan ang TV sa lounge, kumuha ng channel para sa isang football match, at nagsimulang manood ng football match para mawala ang oras. Alas 3 ng hapon, sa loob ng isang itim na Chevrolet SUV, natulala si Su Qingzhou. Nakalimutan ni Su Qingzhou kung paano siya nakatulog dahil hindi siya makakasama ni Ye Fan sa nakalipas na 2 araw, kaya pumunta siya sa branch office para talakayin ang trabaho kasama ang ilang katuwang na partner. Gayunpaman, pumunta siya sa banyo, at nang makatagpo siya ng isang banyagang babae, ang kanyang mga mata ay nagdilim at siya ay nakoma. Hello, Miss Su. Tumangala si Su Qingzhou at nakita ang dayuhang babae sa kanyang harapan, agad na nanigas ang kanyang puso, ikaw. Ikaw, sino ka? Nasaan ito? Huwag magpanik, ang pangalan ko ay Helena, dito ito ay isang maliit na bayan na hindi kalayuan sa Paris, nakangiting sabi ni Helena. Pinilit ni Su Qingzhou na maging matatag ang kanyang emosyon, at sinabing, bakit mo ako inagaw dito? Gusto mo ng pera? Hehe. Miss Su, alam kong mayaman ka, pero para sa amin, hindi na gaanong pera. Kapaki-pakinabang na. Ngumiti si Helena, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Kung gayon para saan ka? Tanong ni Su Qingzhou na may maputlang mukha. Mahirap sagutin ang tanong na ito ng sabay-sabay. Kailangan lang ni Miss Su na makipagtulungan sa amin para makumplito ang isang napakasimpleng gawain. Natural na mauunawaan mo ang maraming tanong, sabi ni Helena. Nagtaka si Su Qingzhou, ano ang gusto mong gawin ko? Itinuro ni Helena ang indoor football field sa labas ng bintana ng kotse, sa indoor field na iyon, isang napakahalagang underground world conference ang gaganapin, inaasahan namin na si Miss Su ay maaaring pumasok sa venue bilang miyembro ng aming mersenaryong grupo. Si Su Qingzhou ay kumirot sa kanyang puso, at hindi siya komportableng sinabi, ikaw. Sinusubukan mo bang manggulo para kay Ye Fan? Miss Su, ang dami mong tanong. Kung hindi mo linawin, hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Kinagat ni Helena ang kanyang mga labi at ngumiti, at biglang may malamig na light dagger sa kanyang kamay, na dumampi sa lalamunan ni Su Qingzhou. Mahal, wala pang 1 segundo para mapatay kita. Sigurado ka bang gusto mong maglaro ng apoy? Napakawalang pakialam ng boses ni Helena. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikinang, at nakaramdam siya ng mga hinaing sa kanyang puso, ngunit maaari lamang siyang magbitiw pansamantala, ano ang gusto mong gawin? Pagkatapos ay inilagay ni Helena ang punyal sa kanyang manggas at ngumiti, napakasimple nito, kailangan mo lang akong sundin, sumama sa akin, dumalo sa isang pulong, umupo sa tabi ko, at matatapos na ito.
Si Su Qingzhou ay walang magawa, umaasa na si Ye Fan ay darating upang iligtas siya, ngunit alam din niya na ito ay imposible at maaari lamang gumawa ng isang hakbang sa bawat pagkakataon. Dinala ni Helena ang isang babaeng uniforme ng militar na may Metal Frenzy badge mula sa gilid at inihagis ito sa harap ni Su Qingzhou. Honey, bago ka bumaba ng bus, isuot mo ito. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, kinalma ang sarili, at tahimik na nagpalit ng damit at pantalon. Pagkababa ng sasakyan, 7 o 8 lalaki na may Metal Frenzy ang dumating agad. Camby, Sean, handa ka na ba? Tanong ni Helena sa dalawang lalaking mersenaryo. Huwag kang mag-alala Helena, binili na ito ng taong nag-review sa channel, at papasukin ang kagandahang ito. Ang mga upuan ay inayos na rin, at ang impormasyon ng pagkakakilanlan ay binago. Tumango si Helena at sinabi kay Su Qingzhou, Darling, lumakad ka sa harap ko at sumunod ka sa likod nila, babantayan ka namin sa lahat ng oras, mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang galaw para makatakas, o huwag magsalita ng walang kaparirikan. Kung hindi, sa isang segundo, matusok ang aking punyal sa iyong likod. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin at hindi nagsalita ng kahit ano, tanging ang kanyang ulo lang ang kanyang naitango. Hindi nagtagal, naglakad ang grupo patungo sa daanan papunta sa venue, at talagang binaliwala ng mga nagre-review na opisyal ang pagkakakilanlan ni Su Qingzhou at hinayaan silang umalis. Nakalimutan din ni Su Qingzhou ang maraming pagkamahiyain sa sandaling ito, at sa halip ay pinagmasdan ng iba't ibang slogan sa paligid ng venue. Sa mga araw na ito, tahimik din niyang binasa ang impormasyon sa underground world, kung ito man ay nakolekta ng kanyang sarili o ibinigay sa kanya ni Ye Fan, nabasa niya ito. Kaya, alam na niya na ito ang 5 taon na kaganapan sa mundo sa ilalim ng lupa, ang Seth Rating Conference. Hindi kaya. Nandito si Ye Fan para lumahok sa komperensya. Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang kaba. Nag-aalala siya na ginagamit siya ng iba para saktan si Ye Fan. Kung ganoon, hindi ba magiging lubhang mapanganib ang mga lalaki? Sa sandaling naisip niya ito, hindi na makapaghintay si Su Qingzhou na tumakas kaagad, ngunit naramdaman ng malamig na mga mata ni Helena sa kanyang likuran, si Su Qingzhou ay nakasunod lamang ng tahimik. Sa wakas, dumating ang grupo sa upuan kung saan nakaayos ang mga miyembro ng Metal Frenzy. Matapos umupo si Su Qingzhou, umupo si Helena sa tabi niya. Hindi makatotohanan para kay Su Qingzhou ang pagtakas. Napagmamasdan lang niya ang sitwasyon ng buong venue. Nang makita niya ang 10 gintong upuan at ang mga kumot sa ilalim ng mga upuan sa gitnang entablado, hindi napigilan ni Su Qingzhou na sumimangot. Daimei. Kabanata 0524 Air Brother. 0524. Bakit, curious ako kung sino ang nakaupo. Napaka-relax din ni Helena sa mga sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang natapos ang gawaing ibinigay ni Gonzales, kaya ngumiti siya at kinausap si Su Qingzhou. Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at sinabing, sa mga carpet na iyon, nakasulat ba ang Gigot Tianxi? Oo, iyon ang S-level na organisasyon ng iyong Xia Country, ang pinuno ng Sky Eye, kaya nakasulat ito sa mga karakter na Chinese. Bakit mo pa ako tinatanong? Sabi ni Helena. Nang makita ni Su Qingzhou si Guigo sa unang pagkakataon, natural niyang naalala ang kanyang sariling background, kaya nagtanong siya ng may pagtataka. Kung gayon sino ang iba? Sa pagkakataong ito, inimbitahan din ng SciTech Rating Conference ang nangungunang 10 maalamat na powerhouse sa mundo na magdaos ng isang Legend Summit. Dahil nahulog ang isang maalamat na powerhouse 5 taon na ang nakalilipas, sa nakalipas na 5 taon, may pinalitan, at may nagretiro muli, kaya para matiyak na hindi kontrobersyal ang upuan ng maalamat na powerhouse, sa pagkakataong ito ay iniimbitahan ko silang lahat na pumunta. Upang, put it bluntly, let the whole underground world, to confirm, if anyone is not convinced, you can go and challenge them, baka some of them be just trying to get their reputation and not be convincing, Helena said. Alam din ni Su Qingzhou ang konsepto ng mga maalamat na powerhouse, at nag-aalinlangan siyang nagtanong, ngunit darating ba talaga ang mga maalamat na powerhouse na ito? Bakit nila tinatanggap ang mga pagsubok at hamon? Kung sila na, bakit kailangan nilang patunayan ang anumang bagay? Sa kanilang antas, hindi ba sila dapat masyadong nagmamalasakit sa mga maling pangalan na ito? Dear Miss Su, ikaw ay talagang walang muwang. Humajijek si Helena, sa tingin mo, ang mga maalamat na powerhouses ay talagang walang kabuluhan. Sila ay naglilinang at nagiging malakas, ito ba ay para lamang sa ehersisyo? Siyempre hindi. Karamihan sa kanila ay labis na nag-aalala tungkol sa kanilang sariling reputasyon, siyempre, hindi nila nais na tanungin. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng katayuan ng isang maalamat na powerhouse ay katumbas ng kinokontrol niya ang napakalaking kapangyarihan at mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunan at mga kontak na inihahatid sa kanyang pintuan. Ang mga maalamat na powerhouse ay mayroon ding sariling mga subordinate at sariling miyembro ng pamilya. Kung gusto nilang protektahan ang mga taong pinapahalagahan nila, dapat nilang patunayan na sila ay sapat na malakas upang walang mang-uudyok sa kanila. Naiintindihan mo ba? Naisip ito ni Su Qingzhou, hindi niya maiwasang isipin si Ye Fan. Hindi ko alam kung anong uri siya sa underground world. Kung tutuusin sa mga taong kilala niya, dapat may lugar din siya. Pagkatapos ay hayaan siyang magtrabaho ng husto.
Ang dahilan ng pagiging mas malakas, ang dahilan para sa kanyang ipaglaban para sa katanyagan at kapalaran, ay upang protektahan kung sino, upang protektahan kung ano. Iniisip ito ni Su Qingzhou nang bigla niyang narinig ang isang madamdamin at nasasabik na boses ng lalaki na lumabas sa broadcast sa venue. Mga kaibigan mula sa pandaigdigang underworld. Mga delegado mula sa lahat ng bansa. At mga kinatawan mula sa malalaking organisasyon. Opisyal na magsisimula ang 21st International Seth Rating Conference, na hino-host ng Seth Association at co-organize ng 5 miyembro ng Council at 18 hindi permanenteng miyembro ng Council. Ngayon, si G. Maxim, ang umiikot na presidente ng Dorset Association, ay iniimbitahan na magbigay ng pambungad na talumpati para sa sesyon na ito ng komperensya. Sa gitna ng palakpakan ng mga manunood, isang matandang may puting buhok ngunit masiglang espiritu ang naglakad papunta sa gitna ng entablado. Hindi niya kinuha ang mikropono, ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig, kumalat ang kanyang boses na parang tsunami. Lahat ng naruroon, lahat, ako si Paul Stephen Maxim. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay hindi kapani-paniwalang makita ang matandang lalaki na madaling magsalita at ang kanyang boses ay napakalinaw. Paano mo nagawa iyon? Napapikit si Su Qingzhou, natigilan siya. Inilagay ni Helena ang kanyang baba sa kanyang kamay at ngumiti, si Pangulong Maxim, ang dating presidente ng Power User Association, mayroon siyang sonic power, kaya kahit walang mikropono, at malinaw na maririnig ang kanyang boses 1 milya ang layo. Pagkatapos magretiro mula sa Abilities Association, sumali siya sa SciTech Association. Siya ay itinuturing na isang mataas na iginagalang na powerhouse. Bagamat hindi siya napabilang sa nangungunang 10 alamat, siya ay lubos na iginagalang ng iba't ibang bansa at malalaking organisasyon dahil sa kanyang pagiging patas. Narinig ito ni Su Qingzhou ng napakanobela, nakalimutan niya ang kanyang estado ng pagkidnap kaagad, at nagsimulang pumasok sa estado, nakikinig sa talumpati ni Maxim. Makalipas ang halos 10 minuto, patapos na ang pagsasalita ni Maxim. Ngumiti ang matanda at sinabing, bilang isang matanda, ako ay labis na nasisiyahang makita ang umuunlad na mundo sa ilalim ng lupa. Dito, umaasa akong makalimutan ng lahat ang puot at hinaing, maupo at magsalita, at magambag sa pag-unlad ng mundo sa ilalim ng lupa. Paghuhukom. Hindi gaanong masasabi, sa susunod, ito ay isang kapana-panabik na oras. Pagkatapos ng 3 kumperensya, magsisimula kaming muli sa isang alamat summit sa kumperensyang ito. Ibinibigay ko ang entablado sa mga iginagalang na alamat na ito, lahat, maligayang pagdating, ang mga maalamat na powerhouse ay pumapasok. Bago pa man bumagsak ang mga salita, nagsimulang kumulo ang buong venue, at yumanig ang tunog sa kisame ng buong indoor stadium, na parabang itinataas ang bubong. Masayang pinalakpakan ni Pangulong Maxim ang kanyang mga kamay at bumaba ng entablado. Pagkatapos nito, ang tagapagbalita ay nagsimulang sumigaw ng masigla, ang 10 alamat na susunod na lilito ay nirerango ayon sa alpabetikong pagkakasunod-sunod ng kanilang mga tunay na pangalan, mangyaring bigyan ang lahat ng pinakamainit na palakpakan. Maligayang pagdating sa una. Habang tumunog ang marilag na musika, nagsimulang tumugtog ang lahat ng malalaking screen sa venue, at sa 4 na malalaking screen sa itaas ng entablado, ang mga call na larawan. Hindi lamang ang pag-scroll ng teksto, kundi pati na rin ang mga larawan ng mga maalamat na powerhouse na lumalabas dito. Masigasig na ipinakilala ng tagapagbalita, kapareho niya ang pangalan ng Diyos na hari na nagbuklod sa 4 na elemento ng tubig, apoy, lupa at kahoy sa mitolohiya ng Armenia. Siya ay may talento na kinaiinggitan ng lahat ng mga salamangkero, at nasa kanya ang lahat ng mga elementong kakayahan. Hindi kailanman. Alam ng mga tao ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang hitsura ay palaging nagbabago. Maaari siyang maging invisible at invisible na hangin, kaya mayroon siyang pangalang ito na umaalingaw-ngaw sa underground world air. I welcome natin ang nanunungkulan ng Power User Association President, Mr. Alice In. Nang bumaba ang boses ng announcer, inaabangan ng lahat ang pagpapakita ni Al. Gayunpaman, walang lumabas sa daanan. Sa halip, isang figure ang lumitaw na hindi maipaliwanag sa kumot na may mga titik na, hangin, na nakasulat dito. Sa isang puting damit ng salamangkero, ang isang mukha ay kalahating natatakpan, at kalahati lamang ng hindi nakaahit na mukha ng lalaki ang nahayag. Para siyang na-teleport dito out of thin air. Ang biglang pagpasok na ito ay agad na nagpasiklab sa kapaligiran ng venue, lalo na ang mga supernatural na nilalang, lahat ay nagsisigawan at sumisigaw sa pagmamalaki. Tahimik na nakaupo si Al sa upuan, napakatahimik, at hindi sinasadyang sumenya sa audience na naruroon. Si Su Qingzhou, na nakaupo sa mga kinatatayuan, ay kinusot ang kanyang mga mata, iniisip na nakakakita siya ng mga bulaklak, at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala, paano ito posible, paano niya nagawa ito? Isa ba itong ilusyon? Hindi, ito ang kanyang kakayahan, naiinggit na sabi ni Helena, ang palayaw ng hangin ay air brother, malaya siyang nakakagalaw tulad ng hangin, at ang kanyang buong pagkatao ay nagiging isang hindi matukoy na butil. Sa tuwing sumusulpot siya, iba ang mukha niya. Alam ng mga tao kung aling mukha ang totoong siya, o marahil ay hindi pa niya ipinakita ang kanyang tunay na mukha.
Sa teorya, kabilang sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse, dapat siyang maging isang powerhouse na maaaring maging invincible, sa totoong kahulugan. Ngunit siya ay walang malasakit sa mundo, kaya maraming tao ang hindi nakakaintindi sa kanyang katakutan. Kabanata 0525 Captain at Knight. 0525. Si Su Qingzuo ay nabighani nang marinig niya ito. Mahirap isipin na ang isang tao ay maaaring gumalaw tulad ng hangin, na sinira ang kumbensyonal na lowika ng siyensya. Ang mahika ng mundo sa ilalim ng lupa ay malayo sa pangunawa ni Su Qingzuo, kaya nakalimutan ng babae ang tungkol sa pagkidnap, na parang dinala siya ni Helena sa tabi niya upang bisitahin. Maraming tao ba ang katulad ni Brother Air sa Power User Association? Tanong ni Su Qingzuo. Nang makita ang excited na hitsura ng babae, sumimangot si Helena at sinabing, masyado kang nag-iisip, hindi lalampas sa 500 ang bilang ng Power User Association, at karamihan sa kanila ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa mga may kakayahan, mayroon ding iba't ibang uri ng iba't ibang uri. Ibang klase ba? Tumango si Su Qingzuo, kung titingnan kung paano siya hindi nagsasalita, talagang hindi siya nababagay sa karamihan ng mga tao. Humajijek si Helena at sinabing, Miss Su, I have to say that you are also an outlier. You are our hostage now, but why you treat me like your tour guide, asking this and that? Hindi ka naman natatakot, papatayin ba kita ng kutsilyo? Saglit na natigilan si Su Qingzuo, at pagkatapos ay bumantong hininga, kung gayon, ano ang maaari kong gawin? Takot na takot ako na umiiyak ako. Walang paraan upang makatakas pa rin, kaya't maaari ko ring tingnan. Makinig pa at maging walang ginagawa. Bahagyang natigilan si Helena, nang may sasabihin pa sana siya, nagsimula ng sabihin ng announcer na lumitaw ang pangalawang strongman. Dahil sa kanyang debotong paniniwala, hayaan siyang maligo sa ningning ng banal na espiritu. Dahil sa banal na grasya, hayaan siyang maging 18 taong gulang. Sa edad na 25, itinaas niya ang espada ng panunumpa, ng palasyo ng hari. Sa edad na 25, hinugot niya ang sigradong sibat. Pagkatapos ng mga dekada ng pagbabago, nakatayo pa rin siya sa tuktok ng sagradong korte ng hari. Salubungin natin ang banal na hari. Arkanghel ng hukuman, Sir Michael. Nakasuot siya ng balabal na gintong sinulid sa puting background, na may nakabalangkas na sagradong pattern, gintong sinturon sa kanyang baywang, at isang mahabang espada na may malaking bilang ng mga hiyas. Ang kalahating daang taong gulang na lalaking ito na may kulot na buhok na kastanyes na nakatali, may balbas sa kanyang mukha, at ang kanyang ulo na nakausli patungo sa entablado ay ang ulo ng Arkanghel ng Holy Royal Court, si Michael. Nang lumitaw si Michael sa entablado, ang malaking bilang ng mga mananampalataya sa Holy Royal Court ay nagsimulang tumayo at magalang na manalangin, na may nagninangas na liwanag ng pananampalataya sa kanilang mga mata. Gayunpaman, mayroon ding isang malaking bilang ng mga pagano, o yaong mga humahamak sa banal na korte ng hari, nang may paghamak. Bago umupo si Michael, tinanggal niya ang espada ng panunumpa at inilagay sa harap niya, ngunit hindi sa mesa sa tabi niya, na may time-time na ekspresyon sa kanyang mukha. Maya-maya, nang ipahayag na ng tagapagbalita ang susunod na alamat na lilito muli, nang siya ay magsasalita, nakita niya ang isang matipunong lalaki na lumabas sa daanan. Ang malaking lalaki ay halos 2 metro ang taas, nakasuot ng bearskin vest, 2 matipunong braso, maputi ang buhok at mahabang balbas na kulay abo. Nakasuot siya ng antique blue na naval officer's hat sa kanyang ulo at may hawak na pipe sa kanyang kamay, na ninigarilyo habang naglalakad. Sa baywang niya, may suot siyang malapad at makapal na kutsilyo. Ang hawakan ng kutsilyo ay puno ng ginto at pilak na sinulid at nakatabangan ng maraming sepiro. Sa isang sulyap, alam niyang napakahalaga ng kutsilyo. Sa bahaging ito ng paglalakad, ngumiti din ang malaking lalaki at kumaway sa auditorium sa lahat ng direksyon, at binati ang maraming taong kilala niya. Siya ay medyo masigasig at hindi napigilan. Bahagyang nahiya ang announcer at sinabing, hindi ko na kailangan pang magpakilala, nakita na siya ng lahat. Siya ang numero 1 pirata sa mundo. Namana niya ang kamahalan ng kanyang ninunong Viking. Mayroon lamang 2 A-level na pirata sa mundo. Isa sa mga organisasyon, ang pinuno ng Ice Ocean Whalers. Siya ang ating Ghost Captain, Captain Oleg. Sa paglitaw ng ghost ship na Oleg Zhang, ang mga pirata sa madla ay nagsimulang sumigaw ng masigasig. Ngumisi din si Leviathan na nakaupo sa ibaba at pumalakpak kay Oleg. Bagaman sila ay mga kakumpetensya, si Oleg ay isang senior din na iginagalang ni Leviathan. Kakaibang sinabi ni Su Qingzuo, maaari ding pumunta rito ang mga pirata para lumahok sa komperensya. Hindi ba sila tinutugis? Ngumiti si Helena at sinabing, haha. Kapag ang lakas ng isang pirata ay nakakatakot dito sa lahat ng bansa, ano ang dapat katakutin? At saka, walang katwiran o kasamaan sa SciTech Conference. Ang balbas na lalaking ito ay tila napakamasigasig, at ang kaibahan sa nakaraang at Michael ay napakahusay, sabi ni Su Qingzuo. Umiling si Helena, Miss Su, huwag mong maliitin ang ghost ship na si Zhang, bagamat mukha siyang magaling na kausap, ang kanyang laban para sumikat ay ang paggamit ng Zhe God's Blade, sa kanyang baywang para hatiin ito gamit ang isang kutsilyo. Isang destroyer ng Ying Army. Isang kutsilyo. Naghahati ng maninira.
Bagamat hindi fan ng militar si Su Qingzhou, nakita niya ang mga barkong iyon sa balita. Anong uri ng kutsilyo ang makapaghahati ng napakalaking bakal na barkong pandigma? Tao pa ba ito? Ang kanyang si God's Blade ay may hindi matatawaran na kabagsikan sa dagat. Siya ay inaangkin na isang inapo ng mga Viking at pinagpala ng si God. Sa dagat, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halos walang limitasyon, at ang dagat ay maaaring magpagaling sa kanyang mga sugat. May ganoon ba? Nagulat si Su Qingzhou saglit, may Diyos ba talagang dagat? Sino ang nakakaalam, gayunpaman, sinasabing si Oleg ay maaaring makipag-usap sa mga patay na kaluluwa sa dagat, kaya madalas niyang masagip ang ilang mga lumubog na barko at makakuha ng mga kayamanan sa dagat. May mga nagsasabi na matagal na raw siyang namatay, dahil isa siyang multo, para makausap niya ang mga patay, at sa wakas ay nakuha niya ang palayaw na Ghost Captain. Kung hindi dahil kay Oleg only na magaling sa sea combat, dapat higit pa riyan ang mga nagawa ng Binyang Whalers, Helena said with flickering eyes. Nakaramdam ng lamig si Su Qingzhou sa kanyang likuran, dahil ang lahat ng ito ay parang supernatural. Muling itinaas ng tagapagbalita ang kanyang boses, at sinabi sa medyo misteryosong tono, sinasabi na ang mga tunay na Dragon Knight ay hindi masasaktan ng apoy ng dragon. Maaari silang maligo sa apoy ng dragon at sumayaw kasama ang mga dragon. Dumating lang ang boses sa puntong ito, ang buong nagkaroon na ng ingay sa venue, at maraming masigasig na manunood at tagahanga ang nagsimulang ulitin ang isang slogan ng malakas. Kami ay nasusunog. Kami ay nasusunog. Hinintay ng tagapagbalita na umabot sa tiyak na kasukdulan ng kapaligiran bago muling sumigaw, salubungin natin, ang isa sa tatlong pangunahing S-class na organisasyon sa mundo, mula sa punong Dragon Knight, na Holy Dragon Knight. Ang kasalukuyang tagapag-alaga ng Dragon Slaying Sword. Orlando Saint Rodriguez. Nang bumagsak ang boses, isang kabalyero na nakasuot ng kulay pilak na kulay abo na mabigat na baluti ay lumakad sa entablado. Ang kanyang buong sandata sa katawan ay nababalutan ng komplikadong puting gintong mga pattern ng dragon, at mayroong isang sandata ng apoy na hininga ng dragon sa kanyang dibdib. Nakasuot din siya ng sinaunang istilong Romanong helmet sa kanyang ulo, na nakatikip sa kanyang buong mukha. Ang pinakakapansin-pansin sa helmet ay ang posisyon ng kanyang dalawang mata. Gumamit pa siya ng maapoy na pulang hiyas bilang salaming decollar, na lubhang nangingibabaw. May isang sinaunang at malamaya na malawak na espada na nakasabit sa kanyang baywang, at ang scabbard ay isa ring mabangis na totem ng isang lumilipad na dragon. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa itim na bakal na hawakan, mararamdaman na ng isa ang bigat ng espada. Chapter 0526 Chaos Lasts Forever. 0526. Nakikinig sa hiyawan ng mga manunood, si Su Qingzhou ay mukhang blanko, ano ang kanilang sinisigaw. Iyan ang credo ng mga Dragon Knight, we are burning, ibig sabihin, ang kanilang mga Dragon Knight ay mabibinyagan sa apoy ng dragon, walang takot sa lahat. Ang mga Dragon Knight ay isang grupo ng mga mandirigma na humahabol sa limitasyon ng kapangyarihan. Sila ay isang organisasyon na binibigyang halaga ng lahat ng mga bansa at gustong manalo, dahil ang bawat dragon. Napakalakas ng Knight. Maraming masugid na tagahanga ng mga kabalyero, lahat sila ay mga martial idiot. Marami sa kanila ang may panghabang buhay na layunin na makasali sa mga Dragon Knight. Bagamat isa lamang sa nangungunang 10 alamat ang Orlando, maraming tao ang nag-iisip na ang mga Dragon Knight at ang lakas ng Austrian Lando ay maihahambing, dapat ay marami, ngunit ipinadala nila ang Orlando bilang isang kinatawan. Naalala ni Su Qingzhou na nang sabihin sa kanya ni Ye Fan ang tungkol sa Underground World S-Class na organisasyon, may binanggit siyang ilang bagay. Ang malaking organisasyon ay may sariling sikat na credo, ngunit binanggit lamang ni Ye Fan ang mata ng langit sa simula, hindi ang Dragon Knight. Hindi hinubad ni Orlando ang helmet hanggang sa makaupo, halatang ayaw man lang ipakita ang mukha, sumama na lang. Gayunpaman, sa kanyang antas, walang nang ahas na tawagin siyang impolite kahit na naka-helmet siya. Alam ko naman na lahat. Tuwang-tuwa akong makita ang kagalang-galang Rodriguez, na bihirang magpakita, ngunit ang susunod ay isang misteryoso at hindi mahulaan na malaking tao. Nang magsimula akong makinig, malakas kong sinabi, pagdating ng gabi, magiging makapangyarihan siya. I welcome natin, ang permanenteng direktor ng Dark Council, isa sa mga natitirang prinsipe ng lahi ng dugo, si Prinsipe Sebastian. Pagkatapos ng sigaw na ito, hindi masyadong masigla ang venue the inside. Bagamat may mga palakpakan, karamihan sa mga manunood ay nanood na lang ng may pagtataka. Isang maputlang balat, blonde ang buhok, maputing lalaki sa edad na 30s, nakasuot ng tuxedo at itim na leather na sapatos, ang magandang lumabas. Si Sebastian, tulad ng isang matikas na ginoo, ay kumaway ng kanyang pagbati sa karamihan, at tahimik na umupo sa entablado. Gayunpaman, nang magkatinginan sina Sebastian at Michael, ang dalawang kinatawan ng Dark Council at ang Holy Royal Court ay hindi maiwasang magkaroon ng spark sa kanilang mga mata. Sa hindi inaasahan, narinig ko na itong Prinsipe Sebastian ay mahigit 3,000 taong gulang na. Sabi ni Helena kay Su Qingzhou. Magiliw na bulalas ni Su Qingzhou, ano? 3,000. Ang habang buhay ng isang blood clan ay halos walang hanggan, hanggat hindi sila napatay, maaari silang mabuhay magpakailanman.
Nakakalungkot lang na ang Blood Clan ay higit na umaasa sa talento sa pagkain, at ang dugo ay marangal at natural na malakas. Gaano man kababa ang bloodline, wala silang kakayahang magsanay. Kahit na mabuhay sila ng 3,000 taon, ang kanilang paglaki ng lakas ay limitado. Ngunit bilang isang prinsipe, ang lakas ni Sebastian ay tiyak na walang pag-aalinlangan, kung hindi, hindi siya mabubuhay ng higit sa 3,000 taon. Sabi ni Helena. Nilunok ni Su Qingzhou ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay himatayan na ang taong nakita niya sa gulat. Isang matandang halimaw na mahigit 3,000 taon. Mukhang bata pa. Masyadong exaggerated ito. Muling nagsalita ang tagapagbalita at sumigaw, walang immortal. Ang gulo lang. Kaguluhan magpakailanman. Kapag sinabi ko ang kredong ito, dapat malaman ng lahat kung sino ang ipapakilala ko. Susunod, sasalubungin natin narito ang isang marangal na ginang. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, inako niya ang mabigat na responsibilidad sa kanyang sarili at muling pumasok sa larangan ng pananaw ng lahat bilang isang maalamat na powerhouse. Siya ang pinuno ng mga matatanda ngayon. Namumukod tanging kinatawan, ang rurok ng hilang magic, ang White Queen, Sylvia Sumret. Kasunod ng mga salita, si Sylvia, na nakasuot ng puting damit, tulad ng isang diyosa, ay umakyat sa entablado. Ang kanyang postura, ang kanyang aura, ay nagdulot ng hindi mabilang na pagkamangha. Napakaganda ng babaeng ito, hindi napigilan ni Su Qingzhou na napabulalas, namatay ang kanyang asawa. Sinabi ni Helena na may malalim na kahulugan, Miss Su, ang babaeng ito ay maaaring may kaugnayan sa iyo ng higit pa o mas kaunti. Paano ang tungkol sa ilang hindi pangkaraniwang mga relasyon? Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Su Qingzhou. Haha, natural na malalaman mo kung may pagkakataon ka sa hinaharap. Kinaikit ni Helena ang kanyang mga mata at sinabing, bukod dito, bahagi ng dahilan ng legendary summit na ito ay para sa White Queen. Kahit na ang White Queen ay napakalakas at sikat na maaga, ngunit siya ay palaging nakatago sa likod ng kanyang asawa noon, at sa pagkakataong ito, kapag siya ay nakatayo sa harap ng entablado, lahat ay nais ding masaksihan ang kanyang lakas at kung siya ay kwalipikadong pumalit sa upuan ng kanyang asawa. Magalang na naglakad si Sylvia papunta sa stage, tumanggaw ako sa 5 present na sina Al, Oleg, Michael, Orlando, at Sebastian, at saka umupo. Ang susunod na maalamat na powerhouse ay mula sa malayong South America. Sinabi ng tagapagbalita sa malalim at hindi maarok na tono, siya lamang ang isang hukbo. Ang kanyang kaluluwa ay malayang makapaglakbay sa mga gubat, bundok at latian ng Amazon. Tinatawag niya ang kanyang sarili na immortal. Salubungin natin, ang skeleton wizard mula sa Swamp Creeper, ang Immortal Master. Scuridon. Isang hunched black robe wizard na nakasandal sa isang parang tungkod ang staff ay dumating na may malaking bilang ng mga kalansay sa kanyang tungkod, kabilang ang mga matatanda, bata, at ilang mga ibon at hayop, na lubhang nakakatakot. At ang mukha na nakatago sa ilalim ng itim na balabal ay makikita ang hitsura, at ang buong katawan ay natatakpan ng kulay abong fog. Ang nakikita ng mga tao sa kulay abong fog ay hindi lamang kawalan ng pag-asa, kundi pati na rin ang pagkabulok. Namutla si Su Qingzhou nang makita niya ang taong ito. Haha, huwag kang matakot, ang skeleton wizard ay interesado lamang sa mga patay, at sa pangkalahatan ay hindi niya masyadong sinasaktan ang mga nabubuhay, sabi ni Helena. Ano ang sinabi ng tagapagbalita ngayon na siya ay isang hukbo mag-isa? Tanong ni Su Qingzhou. Napakasimple, ang kanyang pangkukulam ay maaaring magpatawag ng mga patay na tao, mga kalansay at kahit na mga patay na hayop upang ipaglaban siya, kaya hanggat siya ay nasa larangan ng digmaan, mas maraming tao ang namamatay, mas malakas siya, paliwanag ni Helena. Nang inag ang buong katawan ni Su Qingzhou, at mahinang bamulong, ang mga maalamat na powerhouse na ito, bakit nakakatakot sila? Yung susunod, hindi dapat nakakatakot, at galing pa sa Zia country mo, mapaglarong sabi ni Helena. Nang magtaka si Su Qingzhou kung sino yun, nagsimula ng sumigaw ng malakas ang announcer. Ladies and gentlemen, bago pumasok ang White Queen sa Top 10 Legend, siya lang ang babae sa Top 10 Legends. Siya ay may isang marangal at misteryosong linya ng dugo, hindi siya matatakot sa apoy, kaya niyang sunugin ang lahat. Ang apoy ay bangungot ng mga ordinaryong tao, ngunit ito ang pinagmumula ng kanyang buhay. Salubungin natin, ang anak ng Phoenix mula sa silangan, ang babaeng Phoenix, si Miss Xiao Ziner. Habang si Xiao Ziner na nakasuot ng maalab na pulang damit ay pumasok sa venue, muling nagpadala ng mensahe ang audience. Mga hiyawan at tagay. Si Xiao Ziner ay sadyang nagpalit ng mahabang damit na may gininto ang Phoenix Totem sa pulang ilalim ngayon, ang kanyang mahabang itim na buhok ay kamakaway, ang kanyang mukha ay malamig at mayabang, at ang kanyang ugali ay namumukod tangi. Alamat ng Kabanata 0527. 0527. Nagulat si Su Qingzhou nang makita niya si Xiao Ziner, napakabata ng babaeng ito, isa rin siyang maalamat na powerhouse. Hindi mo ba alam? Ikaw ang tagapag-alaga ng kaluluwa ng dragon ng kaharian ng Zia, ang babaeng Phoenix. Umiling si Helena Sok-Sok, Miss Su, mukhang kailangan mong bumawi sa common sense ng underground world. Medyo nanlumo din si Su Qingzhou, para talaga siyang tulala, dito lang niya mapapanood, at natigilan siya sandali.
Ang lahat ay tuwang-tuwa, at ang mga talakayan ay napakatindi, ngunit maaari lamang siyang umasa kay Helena upang ipaliwanag kung ano ang nangyari at kung sino ang darating. 8 sa nangungunang 10 maalamat na powerhouse ang sunod-sunod na lumabas, at ang huling 2 na lang ang natitira. Ang announcer ay sadyang nanatiling tahimik ng kalahating minuto bago nagulat para sa ika-9 na pwesto, at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na tono, ang susunod na ipapakilala, ang kanyang tunay na pangalan, hindi alam ng karamihan, ngunit sinusunod niya ang alpabeto. Ang pagkakasunod-sunod ay nasa ika-9. Napaka-espesyal ng isang ito, dahil sa nakalipas na 5 taon, o higit pa sa 10 taon, nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa underground world, sapat na para mayukit sa kasaysayan magpakailanman. Nagbago ang kanyang hitsura. Ang pattern ng underground world sa loob ng mahigit 100 taon ay nagkaroon ng malaking epekto sa hindi mabilang na tao sa underground world at sa ordinaryong mundo. Dahil nabigo ang huling komperensya ng SciTech na isagawa ang Legend Summit, dapat ay ang Association Council at Major Council members. Kahilingan, tututukan namin ang pagpapakilala sa session na ito upang ipakita ang aming mataas na paggalang sa batang maalamat na powerhouse na ito. Bilang. Nang matapos ang mga salitang ito, karamihan sa mahigit 30,000 manunood sa audience ay alam na kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Marami na ang nagsimulang mapaluha sa tuwa, at marami na rin ang nagyakapan at hindi na makapaghintay na pumalakpak. Gayunpaman, unti-unting hamina ang boses na parabang ayaw niyang matakpan ang pagpapakilala ng eksenang tila walang galang. Ang 8 maalamat na powerhouse sa entablado ay tahimik ding sumusulyap sa daanan, ang ilan ay nagbubuntong hininga, ang ilan ay humahanga, ang ilan ay nandidiri, at ang ilan ay walang ekspresyon, hindi makita ang tiyak na kahulugan. Siya ay dinala sa matatanda noong siya ay 9 na taong gulang. Siya ay pinahahalagahan ng Black Emperor at naging alagad ng Black Emperor. Nagsimulang magbasa ang tagapagbalita, sa kanyang hindi maisip na talento sa paglilinang, sa edad na 13, na may debo na codename of Fallen. Sa unang taon ng kanyang debo, nag-iisang winasak niya ang lahat ng kuta ng A-level na organisasyon na Iron Armored Rhinoceros sa African grasslands, at pinutol ang ulo nito. Sa edad na 16, sinira niya ang mamamatay ang pinakamataas na record para sa kahusayan. Ang pinakamataas na record para sa pagpatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan. Sa edad na 17, sinira niya ang record para sa pinakamataas na bounty sa mundo na hahabulin ng bounty. Itinuturing siya ng hindi mabilang na mga tao bilang isang tinak sa kanilang panig. Isang tinak sa laman. Sa edad na 18, tinalikuran niya ang ranggo ng mga mamamatay tao. At mga mersenaryo at mahimalang sinira ang record para sa pinakamataas na bilang ng mga sibilyang nailigtas sa larangan ng digmaan. Naghiwalay ang mga Dominator. Sa loob ng 1 taon at kalahati, dinala niya ang kanyang mga tagasunod upang labanan ang Sacred Royal Court at ang mga lumang Dominator. Ang mga larangan ng digmaan ay kumalat sa buong mundo, at daan-daang labanan, malaki at maliit, ang nanatiling hindi natalo. Makalipas ang 1 taon, ang Dark Council na nakikialam sa digmaan, ang Sacred Royal Court ay natalo ng kaaway. Gamit ang kanyang sariling lakas, pinamunuan niya ang 2 koponan ng Bahamut at Buffalo na kanyang binuo, at winasak ang 2 pangunahing A-level na organisasyon at 7 B-level na organisasyon sa ilalim ng lumang pinuno. Nagudyok sa mga matatandang pinuno na lagdaan ang kasunduan sa tigil putukan. Sa loob ng 2 taon, muli niyang sinira ang pinakamataas na kahusayan sa pagpatay at pinakamataas na record ng pagpatay sa larangan ng digmaan na pinanatili ng kanyang sarili, na hindi pa nasira hanggang ngayon. Nang ilagay ng tagapagbalita ang talatang ito ng kaluwalhatian sa pagsasalita tungkol sa talaan, sina Azazel, Asmodeus, Mammon, Belial, Leviathan at iba pang nakaupo sa ibaba, gayon din ang mga miyembro ng Bahamut, Baphomet, at si Demon, ang kanyang mga mata ay namumula sa Pononibik, at siya ay napaluha pa. Inaalala ang maikli ngunit hindi malilimutang yugto ng panahon, sila ay lubos na naantig bukod sa nostalgia. Si Su Qingzu sa kinatatayuan ay medyo natakot din nang marinig niya ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng maraming bagay, nakikinig lamang dito, naramdaman niya na ang maalamat na powerhouse na ito ay talagang isang alamat. Sa hindi sinasadya, si Su Qingzu ay napaka-curious, anong uri ng heroic figure ito? Sina Michael, Sylvia, at iba pa sa entablado ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagalit din ang mga miyembro ng Holy Royal Court at ang Old One sa venue, ngunit wala silang magawa. Kung tutuusin, kahit walang sinabi ang announcer, alam naman ng lahat na walang itinatago ang nangyari noon. Manalo o matalo, sa underground world, ang malalakas ay may karapatang magsalita. Imposibleng masira ng ulo ang mga matanda at makapangyarihang puwersa tulad ng Sacred Royal Court at ng mga Dominator ng nakaraan dahil sa digmaang ito. Para sa isang behemoth na tulad nila, ang panandaliang pagkawala ay katanggap-tanggap. Sa loob ng 2 taon, kinuha niya ang kanyang mga tagasunod at pinalaya ang daan-daang tao na pinagkaaitan ng kanilang kalayaan sa buong mundo. Sinira niya ang hindi mabilang na mga organisasyon at pinangunahan ang pag-usbong ng hindi mabilang na mga organisasyon. Ang kanyang hindi sumusukong pakikibaka ang diwa ng kalayaan ay nahawahan ng hindi mabilang na mga kaluluwa at naapektuhan ang buong mundo sa ilalim ng lupa.
Tinatawag natin itong 2 taon na Holy War. Itinuring siya ng mga taong iyon bilang kanilang tagapagligtas, ngunit itinuring niya ang kanyang sarili na isang demonyo na nahulog sa impyerno. Ang mito ng pinakamabilis na promosyon sa isang S-rank na organisasyon sa kasaysayan ng underground na mundo. Ang Inferno, na binubuo lamang ng 12 malalaking demonyo, ay ipinanganak. Shenguang, lumayo ka rito. Maligayang pagdating sa impyerno. Salubungin natin, ang hari ng impyerno na muling nagbalik. Lucifer. Divine Wrath. Nang hindi pa tapos sumigaw ang announcer ay sumabog na ang emosyon ng mga manunood. Hindi mabilang na mga panatikong tagahanga at mga nahawa ang madla ang tuwang-tuwa, at ang ilan ay nagpunas pa ng luha dahil sa pananabik. Divine Wrath. Hati Wrath. Ang mga bundok ay parang tsunami, at 10,000 tao sa eksena ang sumisigaw ng credo ng organisasyon ng impyerno. Si Azazel at ang iba pang naruroon, sina Bahamut, Buffalo, at si Demon, lahat ay tumayo at sumigaw ng galit na galit, basa ang kanilang mga mata. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga labi sa entablado at bamulong, ano ang nakakagulat sa lalaking ito, bakit ang daming tagahanga? Napakaingay. Sabi niya, pero may kakaiba sa mga mata ng dalaga. Bagay. Sa mga kinatatayuan, ang buong kaluluwa ni Su Qingzu ay hangkag, ang kanyang maliwanag na mga mata ay nakadilat, ang kanyang maliit na bibig ay nakanganga, at siya ay ganap na natulala. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Nang marinig niya ang pangalan ng impyernong hari na si Lucifer, hindi pa rin niya alam kung sino ang maalamat na powerhouse na ito. Nang marinig niya ang pangalang ito mula sa nagbebenta ng armas na si Lebson noon, naramdaman ni Su Qingzu na kakaiba ang pangalang ito, ngunit paano niya naisip na may maalamat na kulay sa likod ng pangalang ito? May sasabihin ang Kabanata 0528. 0528. Ang lalaking ito na hindi niya sinasadyang nakontak online, ikinasal sa isang nalilitong paraan, at nabuhay ng magkasama ng higit sa kalahating taon. Isang lalaking nagtrabaho bilang top hero sa loob ng 2 taon sa Zia Country, isang part-time na manggagawa, at isang game booster. Hindi siya seryosong tao. Hanggang ngayon, ang gulat na dulot nito sa kanya, gusto niyang himatayan si Su Qingzu. Sa gitna ng pinakamainit at pinakamalakas na tawag sa audience, pumasok si Ye Fan sa venue. Sunod-sunod ding tumayo ang mga opisyal ng Dorset Association at ang mga opisyal ng mga kongreso ng iba't ibang bansa at pinalakpakan si Ye Fan. Nang tumama ang ilang matingkad na sinag kay Ye Fan, itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Ang buong venue, na nakakaloka na sa kanya, ay tumawa ng may halong emosyon. Bagamat alam niyang mas sikat siya, kung tutuusin ay ginugulo niya ang buong mundo, pero medyo naantig pa rin siya nang malaman niyang suportado siya ng napakaraming tao. Si Ye Fan ay medyo nahihiya, siya ay talagang nasa isang estado ng pagre-retiro, naglalaro sa bansang Zia, nakikipag-usap sa mga babae at nagsasalita tungkol sa pag-ibig, tila hindi ito kasing husay ng sinasabi nila. Anyway, si Ye Fan din ay pinalakpakan ko ang mga tao mula sa lahat ng direksyon para pasalamatan sila sa kanilang pagmamahal, at pagkatapos ay naglakad patungo sa entablado. Matapos makaupo si Ye Fan, naghintay ang announcer ng halos 10 minuto, naghihintay na hamupa ang palakpakan at tagay bago iulat ang huling tao. Ang huling taong dumating ay natural na ang Ghost Valley Celestial Master, si Zhuge Tianming. Gayunpaman, ang paglabas sa likod ni Ye Fan ay nagpahiya sa kanya, ang pinuno ng Tianyan, isa sa 3 pangunahing S-level na organisasyon sa mundo. Walang gaanong palakpakan mula sa madla, at kahit na maraming tao ay absent-minded, at walang gaanong palakpakan. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Zhuge Tianming dito, kaya tahimik siyang umakyat sa entablado at magalang nang ngumiti sa iba pang naruroon. Zhuge Tianming, hindi maganda ang pagkatao mo. Ang kapitan ng multo na si Oleg ay nakaupo lang sa tabi niya at tumawa, ang katalinuhan na iyong ibinebenta ay masyadong mahal, lahat ay napupuot sa iyo, tingnan mo si Lucifer, gaano ito sikat noong ito ay dumating, hindi ito dahil nakatanggap sila ng mas kaunting mga benepisyo, at kung gaano sila nakatulong. Haha! Si Zhuge Tianming ay matikas na ngumiti, Captain, ang katalinuhan ng ating Tianyan ay napresyuhan ayon sa halaga ng katalinuhan. Hindi ko ito kontrolado. Bilang isang scholar, sanay akong hindi kilala, at natural na hindi ko may kumpara kay Brother Ye. Maasim na scholar, alam mo na kapag sinabi mo ang mga maaasim na salita na ito, ang hepe ay nagsasabi na nagbebenta ka ng katalinuhan. Masyadong mahal, isang tipikal na negosyanteng may itim na puso, sabi ni Xiao Ziner na nakapout ang bibig. Walang magawang ngumiti si Zhuge Tianming, Miss Xiao, 2 taon na kitang hindi nakikita, bakit mo pa sinasabi ang mga salitang ito, sabi ng hepe mahal tayo, at hindi ko pa narinig. Kalokohan, ang hepe ay hindi malapit sa iyo, ako ay isang malaking tanyag na tao sa mga pinuno, sabi ni Xiao Ziner na may kawalang hiyaan. Ngumiti si Prinsipe Sebastian sa tabi niya at sinabing, nalaman ko lang na, kasama si Lucifer, 3 sa 10 tao natin ay mula sa bansang Zia. Tila ang bansang Zia ay talagang namumukod-tangi, at ang 3 ay pa rin nakamit mo na ang gayong mga tagumpay noong bata ka pa. Si Ye Fan ay bumunot ng kanyang sigarilyo sa sandaling ito, nang marinig niya ito, ngumiti siya at sinabing, Sebastian, nakakapagsalita ka pa, ilang taon mo na itong hindi nakikita, kumusta ka kamakailan?
Sa jihad sa taong iyon, ang dahilan kung bakit ang Dark Council ay may kikialam at aatake sa Holy King's Court ay dahil sa kontribusyon ni Ye Fan, bukod pa sa pagiging isang kaaway. Bagamat ang Sacred Royal Court ay walang organisasyonal na ranggo dahil sa partikularidad nito, ito ay tiyak na isang S-rank combat power. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mga kapatid upang labanan ang dalawang S-rank, syempre, mahirap na trabaho. Upang malutas ang labanan at mabawasan ang mga nasawi, pumunta siya sa Dark Council para makipag-ayos sa kanila. Ang pangunahing namamahala na kumausap sa kanya sa simula ay ang mga direktor na pinamumunuan ni Sebastian, kaya't ang dalawa ay matandang magkakilala na rin at may magandang relasyon. Tumawa si Sebastian at sinabi, pagkatapos ng banal na digmaan, bumalik ako sa kastilyo para matulog ng ilang taon. Nagising ako sa pagtatapos ng nakaraang taon at tinawag na lumahok sa komperensyang ito. Medyo inaantok pa ako. Natulala ako, mga vampira, ilang taon na talaga kayong natutulog. Umiling si Oleg at umiling-iling ang kanyang balbas at bamantong hininga, nakakabagot, kayong mga pamamaraan ng pamumuhay. Hoy! Naiinggit ako. Ang paraan ng pamumuhay ni Prinsipe Sebastian ay may mahabang buhay. Natutulog siya kapag gusto niyang matulog, at nagigising kapag naiisip niya iyon. Kung ang mga taong katulad natin ay maikli ang buhay at gustong makamit ang napakaraming mga mithiin, ngunit huli na para maisakatuparan ang mga ito, maging ang pagtulog ay isang labis na pag-asa, sayang naman, tinakton ni Sylvia ang kanyang bibig at ngumiti. Sylvia, sa iyong white magic cultivation base, hindi problema ang mabuhay ng higit sa 200 taong gulang, at hindi mo kailangang mag-alala ng labis tungkol sa ganitong uri ng bagay, sabi ng nagliliyab na anghel na si Michael sa gilid. Ang relasyon sa pagitan ng Holy Royal Court at ng mga lumang pinuno ay medyo maganda, at ang puting mahika na ginawa ni Sylvia ay halos kapareho ng banal na kapangyarihan, kaya mas gusto din ni Michael na harapin si Sylvia. Pagkatapos ay pasalamatan ko si Arkanghel Michael para sa kanyang mabubuting salita, natatawa si Sylvia. Bagamat ang mga mata ng mga manunood ay halos lahat ay nakatutok sa 10 maalamat na powerhouse na ito, lahat ay walang pressure at madaling makipag-chat. Kahit na marami sa mga taong ito ang may sama ng loob, hindi ito mahahalata. Kung tutuusin, kapag lumaban ang mga taong ito, hindi ito kasing simple ng panalo o pagkatalo. Siyempre, si Al at Orlando, na hindi mahilig mag-usap, ay hindi nagsalita mula umpisa hanggang wakas. Si Su Qingzhou, na nakaupo sa stand, ay nakabawi mula sa kanyang pagkagulat at napagtanto na hindi siya nananaginip. Si Ye Fan ay talagang isang alamat sa underground na mundo, ngunit si Su Qingzhou ay kumalma. Maiintindihan din ni Su Qingzhou ang maraming tanong na dati ay hindi maintindihan, kung bakit walang malasakit si Ye Fan sa karamihan ng mga bagay, kung bakit siya mapang-uyam, kung bakit siya napakalakas, kung bakit marami siyang nakikilalang makapangyarihang tao. Kapag ang isang tao ay tumayo sa tuktok ng mundo, maraming mga problema sa buhay ng mga ordinaryong tao ay hindi na problema para sa kanya. Si Su Qingzhou ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso, ngunit nag-isip siya ng isa pang tanong at tinanong si Helena sa tabi ng nakakunot ang noo, inagaw mo ako para harapin si Ye Fan. Ngumiti si Helena, ngayon naiintindihan mo na ba ang sinabi ko? Napakakaya mo, kaya mo ba siyang harapin? Nagpahayag ng pagdududa si Su Qingzhou. Malamig na kumislap ang mga mata ni Helena, kung ito ang naunang Hell King, syempre wala tayong magagawa, pero ngayon. Ipinapakita niya lang ang mukha niya. Ano? Saglit na natigilan si Su Qingzhou, nakaramdam ng hindi maipaliwanag. Sa oras na ito, pagkatapos ng ilang minuto ng paghahanda, ginamit muli ng presidente ng asosasyon, Maxim, ang kanyang kakayahang sonic at sinabi, mangyaring manahimik sa madla, pagkatapos ay sisimulan natin ang unang formal na talakayan ngayon. Pagkababa ng boses, isang matipunong figure ang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Sandali lang. President, ako, Gonzales, may sasabihin. Chapter 0529 Maaari mo bang baguhin ang araw? 0529. Nang makitang bumangon si Gonzales, mahigit 30,000 katao sa pinangyarihan ang hindi napigil ang magpakawala ng tunog ng pagkagulat. Maraming tao ang nakarinig na ang Metal Frenzy ay nakipagsagupaan kay Bahamut, at kinailangan ni Gonzales na hamunin ang Ye Fan. Bagay. Gayunpaman, iniisip lang ng lahat na gustong mukha ni Gonzales, paano nga ba siya maglalakas loob na hamunin ang hari ng impyerno? Magkunwari man si Gonzales na hindi ito nangyari, wala talagang tatawa sa kanya, tutal naman, napakalaki ng agwat ng reputasyon ng dalawa. Ngayon, gustong-gusto na ni Gonzales na bumangon, at syempre, maraming tao sa eksena ang naantig dito. Head of Metal Frenzy, Mr. Gonzales, ano ang masasabi mo ngayon? Nakangiting tanong ni Maxim pero medyo malamig ang mga mata. Itinaas ni Gonzales ang kanyang ulo, lumakad sa gilid ng entablado ng may dignidad at pagkamangha, at sinabing, nagdududa ako kung ang isa sa nangungunang 10 alamat ay kwalipikadong maupo rito. Oh! Kinaikit ni Maxim ang kanyang mga mata. Mahigit 30,000 tao sa pinangyarihan ang bumulalas din. Sa entablado, ang nangungunang 10 maalamat na powerhouse ay tumingin lahat kay Ye Fan. Obviously, alam ng lahat ang nangyari kahapon. Hindi ko alam, sinong malakas na lalaki ang naghinala sa iyo. Tanong ni Maxim.
Naramdaman ni Gonzales ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya, at ang kanyang puso ay ipinagmamalaki, at ang kanyang boses ay naging mas masigla. Itinuro niya ang direksyon ni Yefan at malakas na sinabi, Lucifer. Alam kong marami kang hinahangaan, ngunit ang iMetal Frenzy ay tiyak na hindi isang mersenaryong grupo na maaaring ay bully ng iba. Ako, si Gonzales, ay may malaking paggalang sa iyong lakas. Masyadong kainahinala, sa tingin ko, hindi ka na kwalipikadong umupo sa upuang iyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, mas lalong nagkagulo ang mga manunood. Si Asmodeus, Azazel, Mammon, at ang iba pa ay sunod-sunod na tumayo, tinitigan si Gonzales ng mabangis na mga mata. Gonzales, ang lakas ng loob mong maging mayabang sa amo namin. Bumaba ka at panoorin kang papatayin ka ni Lolo. Agad na nagsimulang magmura si Leviathan. Nagsimula ring magmura ang malaking bilang ng mga tagahanga ni Yefan sa eksena, na hindi nasisiyahan sa kayabangan ni Gonzales. Si Su Qingzhou, na nakaupo sa stand, sa wakas ay napagtanto kung ano ang nangyari matapos makita ang eksenang ito. Napatingin siya bigla kay Helena, nanlamig ang mga mata at sinabing, ikaw. Gusto mong banta siya sa akin. Gusto mo lang siyang gamitin para gumawa ng pangalan, di ba? Miss Su, huwag kang kabahan, just in case lang kami. Basically, kahit wala ka, hindi nakalaban ng team leader namin ang asawa mo. Humajijek si Helena. Kasuklam-suklam. Walang hiya. Galit na galit si Su Qingzhou. Ang mga sundalo ay hindi nagsasawa sa pagdaraya, ginagawa lang namin ang kailangan naming gawin, walang pakialam na sabi ni Helena. Mukhang nag-aalala si Su Qingzhou, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at hindi niya alam kung sino ang mas makapangyarihan, si Yefan o Gonzales. Nagsisilang siya na hindi siya naging masipag sa pagsasanay, at ang kanyang Xuanwei Zhenjing ay kasisimula pa lang. Siyempre, gaano man siya nag-practice, napakahirap mahuli. Hindi pinansin ni Gonzales ang galit na boses ng mga taong ito, at tinitigan si Yefan, Lucifer, sinabi ko na kahapon, hihingi ako ng paliwanag sa iyo ngayon. Aking bayan, sa pamamagitan ng inyong Bahamut kung hindi kayo lumuhad at humingi ng tawad sa akin, hindi ako susuko sa bagay na ito. Nagsindi lang ng sigarilyo si Yefan, huminga ng mag-isa, hinawakan ang upos ng sigarilyo at kinamot. Scratch your hair. Sabi ko, mabuti ang mood ko ngayon, at bibigyan ko ang mga kapatid ko ng mga parangal mamaya, bastard, pwede mo bang baguhin ang araw para sa gulo? Baguhin ang araw. Bakit, hindi ka nang ahas na tumayo sa harap ng buong mundo sa ilalim ng lupa? Halika at kalabanin mo ako. Ikaw, ang marangal na hari ng impyerno, ay naging duwag na kaya mo lamang lumiit sa likod ng sarili mong mga tauhan. Naiinis na sabi ni Gonzales. Ilang iba pang maalamat na powerhouse sa entablado ay tumingin kay Gonzales na may mapaglarong ekspresyon, at walang gustong hamarang. Pinitik ni Yefan ang suit, medyo nanlumo ang kanyang mga mata, at sinabing, sinaktan mo si Azazel kahapon, hindi kita ginalaw, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung ako ay bumalik noon, ano ang gagawin ko? Alam mo na, marami kang metal na panatiko. Kung kailangan mong i-provoke ako ng ganito, hindi mo naisip ang mga mersenaryo mo, paano sila mabubuhay sa hinaharap. Naging solemn na ang kapaligiran sa eksena, kasunod ng mga salita ni Yefan, maraming tao ang nataranta. Ang galit ng Hell King ay syempre kilala. Nagalit si Yefan at pinukaw ang banal na digmaan. Nagkaroon ng isang lamang metal siklab ng galit. Kung gusto ni Yefan na patayin ito, walang magdududa sa pagiging tunay nito. Gayunpaman, mas naramdaman ni Gonzales na ginagawang tanga ni Yefan ang kanyang sarili. Hindi mo kailangang sabihin ang malalaking salita na ito, anong kakayahan mo, gamitin mo lang. Pinisil ni Gonzales ang kanyang kamao at sinabi kay Pangulong Maxim sa ibaba, Presidente, ang maalamat na summit ngayon ay dapat magkaroon ng layunin, ito ay upang ipaalam ng malinaw sa mundo kung ang 10 maalamat na powerhouse na ito ay talagang may lakas upang masiguro ang kanilang mga upuan. Napapikit si Maxim at tumango, may ganitong kahulugan, ngunit ito ay para sa isang maliit na bahagi ng dahilan, umaasa kami na sa ilalim ng pamumuno ng 10 maalamat na powerhouse, ang mundo sa ilalim ng lupa ay magiging mas mapayapa at matatag. Ang kanilang apela ang kailangan natin. Haha! Ang tunay na ginto ay hindi takot sa apoy. Ilalantad ko ang mapagkunwari nitong mukha ng impyernong hari ngayon. Buong pagmamalaking sinabi ni Gonzales, noon pa man ay nag-aatubili akong gumawa ng mataas na profile, ngunit mayroon din akong limitasyon. Lucifer, kung hindi mo ito gagawin, pagkatapos ay gagawin ko muna ito. Mas malakas. Bago pa man siya makatapos magsalita ay biglang sumili ang isang itim na anino mula sa likuran ni Gonzales. Shadow Kill. Isa sa mga sikat na stunt ni Asmodeus, sa pamamagitan ng paggamit ng mga anino, high-speed walking, at paglulunsad ng assassination stunt. Humph! Matagal nang pinaghandaan si Gonzales. Sa isang iglap, ang kanyang bakal ay naging bakal, at ang bakal na balat sa kanyang leeg ay direktang bumangga sa punyal ni Asmodeus. Z. Gatlang M. Sa isang malupit na tunog ng metal, biglang nabigo ang punyal na tumagos sa bakal na balat ni Gonzales. Kasabay nito, reflexively sinuntok ni Gonzales sa harap ng bull-eyed Asmodeus. Bang! Lumipad ng patiwarik si Asmodeus at nagbuga ng puddle ng dugo. Guru. Bunghole na multo.
Sina Wu Yeshang at Azazel ay tumakbo at tinulungan ang nasugatang Asmodeus na makatayo. Galit na tumitig kay Gonzales ang grupo ng mga tao. Muling samuka ng dugo si Asmodeus na may maputlang mukha, umiling, at sinabing ayos lang. Inikot ni Gonzales ang kanyang ulo at sinabing, sinabi ko na sa iyo kanina, Asmodeus, kung papatayin mo ako, matatakot pa rin ako sa iyo ng 3 puntos. Sa kasong ito, kung gusto mong magsagawa ng assassination, tinutukso mo ako. Sabi ni Gonzales sa kalagitnaan, at biglang may naramdamang hininga sa likod niya na nagpanginig, biglang tumagos sa katawan niya. Matalim niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, ngunit nalaman niyang hindi alam ni Yefan kung kailan. Tumayo na siya, at ang pares ng mga mata na kanina lang ay tamad ay naging malalim at malamig, tulad ng talim ng kamatayan. Kabanata 0530 Ang higanti ng bakal. 0530 ay parang isang malaking anino ng demonyo na kumalat mula sa katawan ni Yefan, na sumasakop sa buong malawak na entablado. Ang isang pares ng iskarlata na mata ng demonyo, na may hininga ng kamatayan, ay nakalok kay Gonzales. Mahigit 30,000 katao sa pinangyarihan ang nagulat sa mabigat na suntok ni Gonzales kanina lang. Sa sandaling ito, naramdaman nila ang pamimilit na inilabas ni Yefan, at lahat sila ay tumahimik kaagad. 10,000 pares ng mga mata ang nagtagpo kay Yefan. Ang ilang mahiyain na mga tao na may mababang antas ng paglilinang ay nakakaramdam na ng panginginig sa kanilang buong katawan. Ang tanging iniisip sa puso ng lahat ay napakapare-pareho metal frenzy, tapos na. Ang pagbabago ni Yefan ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba pang malapit na tao. Ang iba pang siyam na maalamat na powerhouse na naruroon ay hindi nilayon na mamagitan. Ang ilan ay nanunood ng may interes, habang ang iba ay walang ekspresyon. Ang mga upuan ng 3 bilog sa ilalim ng entablado, ang mga miyembro ng konseho ng asosasyon, at ang mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa ay nanunood din ng mga pagbabago. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay palaging binibigyang pansin ang isang malakas na tao, kahit na may mga patakaran, hanggat sapat ka, ang mga patakaran ay lilihis para sa iyo. Sa makatuwid, kung gusto ni Gonzales na hamunin si Yefan, hindi siya pipigilan ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang aura ni Yefan, maraming tao ang tumingin kay Gonzales ng may malungkot na mga mata. Nanigas din bigla ang katawan ni Gonzales. Bahagyang nawalan siya ng ulirat, at may bakas ng takot sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay naisip ni Yefan na nawala ang kanyang kultibasyon, at muli siyang naging matapang. Sa wakas nagalit. Ngumisi si Gonzales at sinabing, naiinip akong naghihintay. Akala ko magtatago ka pa at wala kang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yefan, ang kanyang mukha ay malamig at ang kanyang mga mata ay parang mga kutsilyo, masasabi mong hindi ako kwalipikadong umupo rito, dahil hindi mo pa ako nakipaglaro, at hindi mo ako lubos na kilala. Ngunit hindi mo dapat saktan ang aking kapatid. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Azazel, at medyo balisa rin si Asmodeus. Boss, huwag kang pabigla-bigla. Hindi kanya deserve na awayin ka. Sigaw ni Azazel. Nagtataka si Mammon sa gilid, fuck, ano ang pinagsasabi mo, panday? Nasugatan ng lalaking ito ang palpak na multo, kaya ba ng amo? Nasugatan mo ang buto ng kamay mo kahapon, at ginawa ng amo ang lahat para hayaan siyang mamatay. Tama, kakaiba kayong dalawa, bakit mo pinipigilan ng amo? Hindi maintindihan ni Belial. Sa tingin ko, pakiramdam nila ay may utang sila sa boss, ngunit ang bawat isa sa amin ay may utang sa boss kung gaano karaming buhay. Anyway, hindi namin ito mababayaran. Hindi malaking bagay na umutang sa boss ng ilang beses pa, masayang sabi ni Leviathan. Sina Azazel, Asmodeus, at Wu Yeshu ay lahat ay may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha at labis na kinakabahan, ngunit hindi madaling sabihin ang katotohanan sa harap ng napakaraming tao. Tinapos ni Yefan ang huling buga ng sigarilyo sa kanyang kamay, inihagis ang upos ng sigarilyo sa lupa, tinapakan ito, at pagkatapos ay humakbang palapit kay Gonzales. Ang bawat hakbang ay parang mabigat na martilyo, at ang pressure na inilabas ay nabigla sa puso ng 10,000 tao sa madla, at lalong nabigla sa puso ni Gonzales. Boom! Boom! Malinaw, ang mga yapik ni Yefan ay tahimik, ngunit ito ay parang nakakapagpa-hallucinate ng mga tao, at ito ay napakalakas sa pakiramdam. Libo-libong mga tao sa madla ay hindi maaaring makatulong ngunit lunukan ang kanilang mga lalamunan, at ang kanilang mga nerbiyos ay naging mas at mas tense. Hindi maipaliwanag na natarante si Gonzales, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Anong problema? Bakit ang taong ito ay may napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi nang wala ang kanyang cultivation na base? Si Gonzales ay labis na ayaw. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang napaka-domineering at tiwala na tao, at hindi siya magpapanik kahit nasa harap ng buhay at kamatayan. Ngunit sa harap ni Yefan, na lumapit at walang tunay na galit, at kahit isang ulo ay mas maikli kaysa sa kanyang sarili, may likas na takot. Sa gayong panggigipit, napilitan siyang umungol. Man of Steel. Gaano man kalaki si Gonzales, binago niya muna ang lahat ng kanyang katawan sa anyo ng bakal.
Ang mga kalamnan ng kanyang buong katawan ay namamaga, at ang kanyang katawan ay naging isang sukat na mas malaki, tulad ng isang burol, isang hayop, nakaumbok na matitigas na kalamnan, puno ng napakalaking lakas. Pinagpag ni Gonzales ang kanyang mga braso at humakbang sa lupa, at ang matigas na bato ay nag-crack. Ah! Napasigaw si Gonzales sa langit, ang kanyang momentum ay biglang natabunan ni Ye Fan. Ang pagtingin pa lang dito ay nakakatakot na at hindi ng ahas na lumapit. Halika dito. Ang bakal na katawan ng higanting bakal. Para ba talaga siyang higanti? Sa pag-akyat niya, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpindot sa ilalim ng kahon, mukhang talagang hahamunin ni Gonzales ang hari ng impyerno. Narinig ko na ang kanyang katawan ng bakal kahit na lumalaban sa mga missile. Kahit na siya ay nasugatan, maaari siyang ayusin ng mga elemento ng metal. Ito ay isang pervert. Ang mga matatanda at napakaraming master ng Holy Royal Court ay nakipaglaban ng gusto sa loob ng 2 taon, ang hard power ng totoong pera. Kahit na gusto talaga ni Gonzales na maging isang legendary powerhouse, bakit hindi pumili ng ibang powerhouse na hamanin? Gago ka ba? Aling powerhouse ang madaling makayanin? Kung sa bagay, ang Hell King at ang Phoenix Girl ang pinakabata, ngunit ang Phoenix Girl ay si Feng Yan, na nagkataong kaaway ni Gonzales, kaya si Lucifer lang ang mapipili niya. Don't tell me, among the superpowers, the combat power of Gonzales is at least in the top 10. Plus, I heard na naabot na niya ang completion of body refinement ilang taon na ang nakakaraan. I'm afraid I can really challenge a legendary powerhouse. Kahit hindi talaga ako manalo, sa tingin ko, mahirap para kay Lucifer. Para manalo bigla, dapat mahirap labanan. Naiintindihan din ng mga tao sa Sri Lanka na hindi ito isang walang kabuluhang reputasyon. Sa suntok ngayon, nasugatan niya si Asmodeus, at 10,000 tao sa eksena ang nakasaksi sa kanyang lakas. Dapat alam mo na in terms of cultivation, the two are actually on the same level, because Gonzales has an extraordinary talent and rich combat experience. Sa pag-asa sa kanyang barbaric steel body, bigla niyang nasugatan ang numero 1 assassin sa mundo. Pinisil ni Gonzales ang bakal na kamao, at may bakas ng pagiging mapaglaro sa kanyang mga mata. Lucifer, nasaan ang iyong tunay na chi? Nasaan ang iyong cultivation? Maglakas loob na talagang magalit. Sa oras na ito, naabot niya ang isang posisyon na halos 10 metro sa harap ni Gonzales, at pagkatapos ay huminto. Hindi niya pinansin ang pangungutya ni Gonzales, sumulyap sa mga kapatid sa ilalim ng entablado, at sinabing, tulungan ng palpak na multo na magpahinga at magpagaling. Sa susunod, huwag kang masyadong mapusok. Boss, ikaw. Naalala ni Azazel na naging berde ang kanyang mga mata. Bahagyang umiling din si Asmodeus, na parang nagmamakaawa kay Ye Fan na huwag gumawa ng mga katangahang bagay. Si Wu Yeshu ay masabik na umiyak, at umiling kay Ye Fan na may nagsusumamong mga mata. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.